Ayan, mas dumami na naman ang aking mga buzzers dahil nagsasabi lang naman ako ng totoo. Diba? Sa lahat ng mga milyones na mga tao, ako lang talaga nakapansin kung paano binastos ni Rosmar itong si Aramina noong siya ay dumalo doon sa grand opening ni Diwata. So anyway, I'm so glad na dahil sa video na inilagay ko doon in between my messages, at least nakita natin, 'di ba? At least talaga nakita natin na iaabot na sana nung lalaki. Bakit ko nakakalimutan lang yung pangalan niya? Yung kasama ni Rosmar, iaabot na lang sana niya yung microphone kay Aramina, pero inagaw pa rin ni Rosmar. Talagang scripted talaga. Siguro talagang napag-isipan niya na kung sakali man talagang aagawin niya yung microphone para lahat ng mga attention mapupunta sa kanya. Ganid sa attention, ganid sa pera, ganid sa panloloko at panlilin lang. Yun lang ang talagang katotohanan dito. Kaya yung mga tao, ang dami ng mga pupunta sa inbox ko at talagang sila ay nagre-reklamo, nagko-komento ng hindi na maganda dahil nga sa panlilin lang sa kanila Rosmar. Well, very obvious naman, di ba? Yung kanyang pakulo na kunwari magbibigay-bigay siya ng mga kung ano-anong mga papremyo, yun ay talagang panglinlag lang. Katulad din yung ginawa nila doon kay Diwata, di ba? Obviously, hindi kay Diwata yun. Sa kanya yun, di ba? Diba? Nagmistulang parang ano na lang si Diwata doon kung tutuusin. At saka, walang ganong concept si Diwata. I assure you, walang ganong klaseng concept si Diwata. Lahat ng concept na nanggaling kay Rosmar. Okay? Kung ano man yun nandun sa Pasay, yun ang concept mismo ni Diwata. Dahil hanggang doon na lang yung kanyang utak. Okay? Pag-uutak. So, anyway, ayun. Hindi na natin mabago yun. Ang dami pang mga pasikot-sikot ng mga ng mga kunwari, mga supporter ni Rosmar na biktima rin. Di ba? Okay, kung sino man yung mga hindi na biktima, di ba? Sila yung sumusuporta sa kanya. Kasi hindi nga nila na-feel kung paano yung mga feeling mga tao na biktima niya, di ba? Ayun, nag-iiyak-iyakan na yung mga tao na yon. Di ba? Di ba? Dapat bumili na lang sila ng loto, at least kahit paano yung loto, talagang bumili sila dahil gusto nilang sumugal. Hindi katulad dito na yung sarap ng panlilin lang niya, akala nila ganun na lang kadali ni ibibigay yung 1 milyon na kay 100,000 o kaya brand new car. Di ba pipiliin niya yun eh. Natural pipiliin niya kung sino ka mag-anak o sila lang o kaya magpa-props lang, katulad din doon sa pinagbigyan ng pera doon sa malay mo, 'di ba? Kakilala lang 'yan, pinapunta doon kunwari may sakit o kunwari ganito ganyan para pagbigyan ng 30k. Just go, my goodness. Lahat yan scripted. Alam ko na kung ano ang ng kanyang ang kanyang mga action, 'di ba? Katulad na lang ginawa kay Diwata, di ba? Asa na 1 milyon na cash? Bundles of fake money. Wala naman silang proof, lahat-lahat. Pati nga yung mga sasakyan, wala naman siyang proof talaga sa kanya mga yun. Kaya ng mga yun ay talagang cash. Hello? Di ba? Kung totoo may bundles and bundles siyang pera, magpakita siya talaga ng totoong bank account, as in talagang kung talagang kumikita talaga siya ng 13 milyon isang araw. Kasi yun ang nakalathala doon sa di ba? Sa YouTube di ba? Natural sinabi niya na na umaabot kung minsan 13 million. Sige, pakita mo talaga ang ebidensya, 'di ba? Para pagkaalaman na kung magkano na talaga ang nabiktima mo, kung magkano pera na na-scam mo. Yun lang yun 'di ba? Saan galing yung mga pera na? Di yung mga taong nabiktima na nilang niya, ganun lang 'yon.